Alam mo ba yung nakakapagod? Nakakapagod. Nakakapagod na trabaho namin dito sa isang bilang isang caretaker ha. Yung mag-explain, kung ayaw mong praktika nag-i-explain sa alaga mong matanda, naku, wag kang mag-caretaker. Kasi mahirap mag-explain araw-araw, paulit-ulit guys, paulit-ulit. Yan talaga yung trabaho mo kapag malimutin na yung alaga mo. Always na nakakalimutan yung mga bagay-bagay sa paligid niya. Nang nakakatawa pa, ganito. Ato, pag unang dating ka dito, dating mo sa bahay, syempre yung matanda, ano na yung bahay niya, di ba? Luma na ba? Luma na yung bahay kasi matanda na yung nakatira eh. So yung bahay niya matanda na din. Halos mga mga itim-itim na dyan, may mga sira-sira na dyan, ganyan. Tapos pagdating mo, ganito, ganyan, madami mga itim-itim, marami mga sira, yung mga bubong niya, minsan as in, parang sira na ba? Kasi matagal na nga, kasi matanda na yung bahay ba. So, ganun, okay lang, wala kang hindi ka magre-react bagong dating ka pa lang. Hanggang tumagal, mga ilang months, yung alaga mo ay, ikaw na yung sa mga bagay-bagay na nasira sa bahay niya. Yung nakakatawa, as in, sasabihin na sa'yo, bakit ganito to? Bakit ang itim-itim nito? Ganyan na yan pagdating ko dito sa bahay mo, ganyan na yan, maitim na yan. Sabi niya, hindi yan maitim. Hindi yan maitim, bago yan, bago. Maitim yan. Hindi, pagdating ko kasi dito, ganyan na yan, maitim na yan. Hindi, ay mag-aaway pa kayo kapag mo talaga yung mga gusto mo. Kasi, sila makakalimutin na. Yan yung araw-araw mong gagawin. Tapos, example, nag-explain ka na ngayon, ha? Nag-explain ka na ngayon na ganyan lang. Kasi maitim talaga yan, lola. Ganyan talaga yun. Yung sira na kasi ito, matagal na ito, di ba? Matagal na yan, kaya sira na. O, okay na siya. Okay na siya ng mga sa explanation mo. Next day. Sunod na araw, ganyan ulit. Magkita na naman niya yan, guys. Sabihin niya naman, bakit maitim ito? Ganito, ganyan. Bakit nasira na ito? Ikaw ba yung sumira nito? Ikaw ba yung bakit hindi mo ito nililinisan? Ganyan talaga sila. Kaya, kapag gusto mong magtrabaho dito, ganyan yung maranasan mo, ganyan yung, kailangan mo talaga ng pasensya. Habang pasensya. Kasi, yan yung kailangan mo para mag-survive kasi pag-alaga ng matanda. Lalo na kapag yung matandang alaga mo is maarte. Maraming maarte ditong matanda, guys. Yung, parang ang linis-linis niya. Parang allergic sa dumi. O, ganyan. May mga matandang ganyan. Kasi, hindi naman, meron din matandang mabait. Siyempre, may mga mabait din. Meron ding tahimik lang, mabait, walang reklamo. Kapag ganyan yung alaga mo, swerte mo. Pero pag hindi ganyan yung alaga mo, yan yung sakit sa ulo. Paulit-ulit ko talagang sasabihin ko sa'yo, guys. Kung ikaw, gusto mong mag-abroad dito, gusto mong pumunta dito sa Taiwan, at gusto mong maging caretaker, kung gusto mong, kung ayaw mo maglakad ka araw-araw, hindi naman maglakad araw-araw, pero pag may bibilihin ka ba, tapos napunta ka dito sa mga, ganito, probinsya ng Taiwan, guys. Tapos, ganyan yung, yung mga tindahan, ang layo. Malayo yung mga tindahan, yung mga bilihan, ay, ang layo. Yan. Pag ayaw mo maglakad, lalo na kapag malayo yung mga tindahan, ay, dapat marunong kang mag-bike. Mag-bike ka dyan muna sa Pilipinas bago ka mag-apply. Kuha muna tayo ng pera. 您卡片资料读取中，请输入晶片金融卡密。输入完毕后，请按确认键。请选择服务项目。Ito. Buti may 请选 English, 择 di ba? 定额提款键。 So, pipili daw tayo kung saan. So, ito. And then, 交易处理 wait 中。 na lang.
晶片金融卡已退出，请取回。如未，请收取现金并妥善保管。如未取钞， So, 机器 yan 将 na 于guys. 40秒 Yan 后 yung 回收现 pera. 金。 Maglindro tayo ng konti. 是否是你？谢谢您的 Kukunin 汇 natin 款 yung receipt, ah. Ito na yung pera. Ito yung pera sa ano. Ito yung pera sa Taiwan. Tapos, meron kasi akong ano. Bayad ako ng utang. Ay. Tago ba? Bahala na bahala na. Marunong kang mangutang. Basta marunong ka din magbayad ba, no? Kasi pag nag-utang ka, responsibilidad mong magbayad. Bayad tayo ng utang para ano? Para makaulit. Para makaulit ka, magbayad ka ng utang na nakakalow ka. Tapos, ito nga palang ano, di ba? Yung ATM ko pala, yung ano, yung bangko dito sa Taiwan. Yung amo ko yung tumulong sa akin para maka-open ako ng account dito. Kasi always akong sinasabihan ng amo ko na ano daw, mag-save ka ng pera sa sarili mo kasi hindi ka, yan yung mga amo dito, ganyan yung mga amo dito. Sasabihan ka ba na, dapat mag-save ka ng pera para sa sarili mo. Kasi hindi ka always na nagtatrabaho. Hindi ka always bata para magtrabaho. May mga panahon natatanda tayo, ganyan, alamin na experience yun. Tapos sabihin pa sa'yo na, mag-save ka ng pera para sa sarili mo. Yan bang inaano nila ba sa sarili nila na? Kasi sila kapag pera nila, pera lang nila yan. Iba yung sa pamilya nila, iba yung sa mga magulang nila, iba yung sa kanila, iba yung sa mga anak nila. May sarili-sarili silang pera, guys. Hindi sila yung katulad sa atin na kailangan mong tumulong sa pamilya mo, kailangan mong mag-provide para sa pamilya mo, mga breadwinner, kadalasan sa Pilipinas, di ba? Dito kasi, ano sila, kanya-kanya ba? Kanya-kanyang pera, kanya-kanyang gusto. Kasi yung kadalasan yung mga amo dito, sasabihan ka talaga na, mag-ipon ka, mag-save ka para sa sarili mo, ganito, ganyan. Kaya yung amo ko, tinulungan ako mag-open ng bank account. Nilalagyan ko ng konti. Kasi nagtatanong siya parati, nalagyan mo ba ng pera yung ano mo? Oo, nalagyan ko. Hindi. Anuhin mo na lang nalagyan mo para hindi na tanong ng tanong, nakakaluka kasi. Pula yan, kasi hindi tayo pwedeng dito. Ng mga rules nila. Kasi yung mga pulis dito guys ay stricto. Paano sila ba? Bigla na yung darating. Ang dami kayang CCTV dito sa mga paligid. Hindi mo alam, nakikita ka na. Kaya huwag kang pasaway. Uy, nakapula na. Pwede na akong punta kasi akong 7-Eleven. Tapos na akong pumunta doon sa 7-Eleven. Dito naman ako guys. Diyan naman ako bibili kasi mas mura kasi kapag malaki yung tindahan. Doon kasi sa sa 7-Eleven, mahal doon. Tapos sabi ng amo ko, diyan ka pumunta dito daw. Para daw medyo mura yung mga bilihin. Pasok na ako. Ito lang naman yung bibilhin ko. Yan.